Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Nagtamang hinala si Pangulong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mayroong pinaplanong destabilization plot dahil nakikipag-usap umano itong dating Pangulo, mga ka-PL, sa mga AFP. At dahil nagtamang hinala na itong ating Pangulo, mga ka-PL, bilang ganti, ay pinayagan niya pong makapag-imbestiga o makapasok po sa bansa ang ICC. Dahil din po ito sa chismis ng ilang mga kasundaluhan, mga ka-PL. Kaya nagtamang hinala si PBBM sa dating Pangulo. Pero napagbintangan po natin si Tambaloslos, mga ka-PL. Hindi pala si Tambaloslos ang may pakana na papasukin sa bansa ang ICC, kundi mismong si Pangulo pala, mga ka-PL. Ang may gusto dahil nga nasobrahan po sa kakainom ng kape. Kabado. O di kaya nagtatamang hinala na nga. O eto po ang pahayag ni Attorney Harry Roque, mga ka-PL. Panoorin po natin. Pero bago ko po simulan, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan palike sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O eto na ho si Attorney Harry Roque, mga ka-PL. Mr. President, payo ko po sa inyo. Huwag po kayo masyadong maghihigop ng ng kape. Nakakatamang hinala po yan. Ito na. Well, ito po ang aking na nalaman sa aking mga bubuit. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na destab. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-destab itong si FPRRD. At ito po ang narinig ko sa bubuit ko, ha. Iwa naman po itong aking bubuit. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. Ay dahil nakarating nga kay PBBM daw yung pag-uusap ni FPRRD sa mga militar. Ako sa tingin ko, talagang makikipag-usap ang presidente sa militar dahil mahal niya ang militar. Pero hindi po dahil sa destab. Dahil ang sinasabi naman palagi ni presidente, siya ay abogado. Siya ay susunod sa batas. Okay? Hindi naman niya tinatago na hindi niya inendorso si PBBM, pero siya naman po ay palaging sumusunod sa batas. Yan po ang kanyang training dahil hindi lang siya abogado, piskal pa bago naging vice mayor, mayor, congressman at presidente. So, totoo bang nakikipag-usap si FPRRD? Totoo. Pero pinag-usapan ba nila ay destab? Sa tingin ko po hindi. Pero ang nakarating di umano kay PBBM ay ang pinag-uusapan ay destab. Samahan mo pa na biglang nagpulong si FPRRD kay President Xi. Na wala namang espesyal sa pagpupulong na yan, kung hindi, magkaibigan talaga sila. Pero siguro na pagtagni-tagni ni PBBM sa kanyang isipan, nakipag-usap sa China sa panahon na mainit ngayon ang relasyon sa China. Merong mga chuwarwarwa
ng mga amboys. Oy, nako, anong pinag-usapan nila? Baka mamaya, nagsasabuatan na sila laban sa Amerika at laban sa atin. At finally, yung chismis na galing sa mga militar ng pag-uusap di umano ay di-stop. Diyan daw nabago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Hindi po pala si House Speaker ito, si Presidente PBBM. Di umano ang nasa likod dito. At tanging namang si PBBM lang ang po pwedeng gumawa ng ganitong desisyon dahil siya ang hepe ng ehekutibo. Pero kung totoo man ito, sana ikonsidera naman ni PBBM na ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi lang abogado, dating piskal, naglilitis ng mga tao na lumalabag sa batas ng Pilipinas at dahilan na hindi siya mismo ang lalabag sa batas ng Pilipinas. At bakit naman siya magpapadistab? Kakampi niya ang sarili niyang anak. Sinuway pa nga ang advice ng ama. Nagpumayag na maging tandem ni PBBM. Ngayon pa ba siya magdidistab? Kasama sa madidistab yung sarili niyang anak. Di po naman, sentido común. So ayun na nga mga ka-PL. Ang ganda ng katanungan po ni Atty. Harry Roque. Ngayon pa ba magpaplano ng distab ang dating Pangulo? Di ba na madadamay po si BP Sara, Mr. President? Wag ho kayo masyadong magpapaniwala sa chismis nitong mga iilang Armed Forces of the Philippines. Nasisira po ang focus ninyo para sa ating bansa. Napupunta na po sa kung ano-anong issue. Ngayon, lumalabas po na kayo ang may pakana, kaya naririto na umano ang ICC sa bansa. At hindi po ito nalihim. Marami pong mga kababayan natin ang nakakaalam nito, Mr. President. Kung sino-sino po ang pinagbintangan namin, kahit si Tambaluslos, napagbintangan tuloy namin na baka siya ang may pakana. Kasi panay ang labas ng resolusyon mula sa Kamara. Baka ipinag-uutos ito ni Tamba. Kasi siya naman ang Panginoon dyan sa Kongreso. O nadamay patuloy siya. Karamihan po ng kababayan natin, si Tamba ang pinagbibintangan, Mr. President. At hindi kayo. O ayan, buti na lamang po at merong bubwit si Atty. Harry Roque na nakapagsabi, yun nga lang, nilalagyan niya nga lang ng umano. Kasi syempre, para alam nyo na ho, di ba mga ka-PL? Kasi sabi-sabi lang rin naman yun sa kanya ng kanyang bubwet. Maaaring totoo, maaaring hindi. Pero tama nga naman ang sinabi niya ni attorney na walang sinumang maaaring makakapagpapasok o hindi makakapagpapasok ng ICC sa bansa kundi tanging kayo lamang po, Mr. President. Kumbaga, nasa inyo po ang susi ng bansa kung sino ang nararapat ninyong papapasukin o pagsasarahan. Kasi kayo po ang ehekutibo. Kaya nagtataka tuloy yung kaming lahat na bakit may mga usap-usapan na umano'y naririto na sa bansa ang ICC. Na samantalang sinabi mo po, Mr. President, na hindi ka makikipagtulungan o hindi mo papapasukin ang ICC sa bansa. Pero malaman-laman namin, nasa bansa na pala. Kaya tuloy, napagsabihan ho namin kay na wala ho kayong isang salita. Ayun pala, tamang hinala na po kayo. Mr. President,
Anong nangyari po sa inyo? Imposible naman po na wala kayong contact, cellphone number ng dating Pangulo. Magkaibigan naman ho kayo. Sabi mismo ng dating Pangulo, hindi naman kayo magkaaway. Bakit hindi po ninyo siya mismo ang tawagan? Na Mr. President, Tatay Digong, ganon ba? Totoo ba? Ang sabi-sabi sa akin itong iilang mga opisyales ng kasundaluhan na nakipag-usap daw kayo para sa isang destabilization plot. Tanungin nyo po. Pwede naman di ba? Bakit hindi nyo ho ginawa? Tuloy, lumalabas po sa naging pahayag ni Atty. Roque at sinabi sa kanya ng kanyang bubwit, kayo pala mismo ang nagpapasok ng ICC sa bansa. Dahil lang po sa inyong tamang hinala. Huwag na po kayong iinom ng soft drinks. Huwag na po kayong magkakape. Okay? Tigil niyo na po yung higop na yan para hindi ho kayo magtamang hinala. Alam niyo po yung mga adik diyan sa kanto. Nakatambay sa kanto. Tapos may paparating na pulis, hindi naman sila ang ang tawag nito, hindi naman sila ang puntirya. Nagsisitakbuhan kasi tamang hinala. Ganon. Iwasan niyo po yan, Mr. President, ha? Okay, wag kayo magpapaniwala sa chismis. Ayos, hanggang dito lang po mga ka-PL. Maraming salamat. Mahalin natin ang bansa. Be blessed.